individuals, the groups, the organizations with a vested interest and or affected by a specific policy issue or decision-making process class. So kana, sila may kitawag o stakeholders. They can be a government agency, an NGO. They can also be an industry association. They can be a community group. Pwede sila academia, pwede media, pwede public influencers, and even individuals na wala during, for example, just a regular individual na affected by that policy or decision-making process for a specific policy issue. No? So let's say, for example, ang issue classes in general, or rather in mas nakong mga kanagpuan is education. Specifically, ang lack of reading comprehension sa mga elementary school students sa public school sa Pilipinas. Kinsa man ang stakeholders. Kasi stakeholders, kung kana ang problema. Lack of reading comprehensions of elementary school students of public schools in the Philippines. Kinsa ang stakeholder? Students. Katong elementary school students, right? They are the affected ones. They are the ones na ulangan o reading comprehension. Who else? Teachers. Kinsa pa dun? Ha? DepEd. Who else? Sila na ba? Students, teachers, DepEd. Again, ayaw kayo ninyo i-center yung kuhanan. Kasi lang affected anak, hindi ka ba umabasa ng mga bata? O, hindi ka ba umabasa? Hindi ka sabot ng mga bata sila ng pabasa. Parents. No? So sila, most likely class, ang main stakeholders sa issue. Are there stakeholders na biling main, pero na-invested interest? Na ba? Or maybe later, in-discuss na ito more of it class. Okay? So, what's the importance of stakeholders' engagement in policy-making class? So first, it ensures inclusivity and the representation of diverse viewpoints. So like for example, sa katong akong ihatag na problema class, katong inyong mga stakeholders na ipag-diskutan, yung upat ka po. They represent different lenses. Ang ilang viewpoints class different. Lain ang viewpoint sa student, lain ang viewpoint sa teacher, sa ilang parents, o sa DepEd. Diba? Pwede man ang teachers also like along with the entire school, no? Na ilang i-represent. So, lain sila ang perspective. So, pwedeng lain man ang i-represent ni DepEd ikumpara sa i-represent ni student because the students are the ones affected. Si DepEd yung i-represent ang government. Diba? Then it improves the legitimacy and credibility of policy decisions. Why? It becomes more credible and it becomes more legitimate because ang imuha is ang imuha stakeholders naa sila kanya-kanya nga stories about that issue. Ang estudyante, credible sila, legitimate sila, kaya sila mismo ang subject. No? For some parents, suriyaman sila mga anak, o ang school, or ang mga teachers, because they are also directly involved. Okay? And it helps identify potential challenges and opportunities. So, makahatag pagod ang potential challenge, maka-identify pagod potential challenge ang students class by themselves, elementary school students. No? Encourages also collaborative problem solving and consensus building. Pero, makatabang gihapon ng opportunities or makahatag ng opportunities ng students class because gikan sa output sa students, ma-process po o sila mismo maka-inol what is really the effective way for them to learn. Diba? Kaya kung yung problema is hindi sila ka-comprehend sa ilang ibasa. Pero there could be a lot of reason nga kung hindi sila ka-maumubasa at hindi sila kasabot sa ilang ibasa, diba? Is it really just because simply bubuo ng estudyante? Low lang ba ito ng IQ sa student? Or wala pa sila yung material na basahon, so wala sila ka-practice? Or dili pa di ay, positive, dili effective nila ang teacher?
No? So, posible man na may possible reasons nga nung inana ang resulta. Okay? Then, for stakeholder mapping class, it will actually come out as one of your worksheets sa third module class. But do not think about the modules first. If you want, pwede naman yung mga hinahinay yung answer sa inyong modules, no? But do not think about your modules first at mo sa unahon ng inyong midterm requirement. Okay? So, it's a process of identifying and analyzing stakeholders based on their interest, their influence, and their involvement in the policy issues. So, kung kung pato ka buok ang stakeholders na inyong gisundan, pero kinsa man jud ang pinaka-involved, kinsa man jud ang mas dako, or rather, kinsa man jud ang asa man sila dapit ilang interest o ilang influence. No? Like for example, ilang interest, pero pwede rin sila influential, pwede man na. Meaning, ilang interest ang issue, pero wala kayo silang influence kung maunsa. So like for example, students. Diba sila dako man kayo sa interest ang issue? Kaya ilang involvement dako. Pero do you think dako og influence ang students sa pag-create of policy? Pwede silang may effect, pero maybe not that pwede nga directly kung silang gusto. Right? Tama na kung elementary students. So it also helps prioritize engagement efforts and create targeted collaboration strategies. Because you know, nabaw naman, kinsa man jud di ay asa man ang priority yan. Or unsay priority sa stakeholders. Okay? So unsa man na-contribute sa stakeholders class? First, expertise and knowledge. Among all four, students, parents, teachers, or the school, and the DepEd. Kinsay may expertise and knowledge? DepEd. Dili gani ang school class nga naman. Especially for, pwede, depende sa school, depende na sa katugayon sa maestra na pagtuturo sa specific na subject. Pero ang basic mango education, especially for elementary school students class, di ba walay major sa Philippines? Kakuan mo, na BEd, walay major, di ba? Meaning, kung mag-graduate sila BEd, pwede sila matudlog math, bisag di sila ganahag math. Di ba? Ang BSEd, different ba? May major sa secondary, di ba? So, meaning BSEd major in math, BSEd major in English, in physics, in Filipino, di ba? Pero ang elementary education, wala sila yung mga mastery, wala sila kanang major. So, since wala sila major, ilahong tanan, wala sila expertise. Unless, again, they are a veteran teacher. Nya, ang ilahang kitudlog is the same subject for the longest time. No? So, pwede na nato sila ma-count for expertise and knowledge. But in this case, ang sure dyan din mo na expertise and knowledge, DepEd, kasi sila man ang institution. Diba? So, sila po ang maka-pinpoint kinsa man yung mga tawhana considered experts. Okay? Then, another, resources. It could be financial, human, and technological. Kinsa na yung resources sa upat? DepEd gihapon. Okay, ang DepEd man ang may budget, sila po daw may technology, or at least naka-afford sa technology. Maybe the school can offer human resource. No, ang teachers. Pero under naman nga po sa DepEd school. Diba? Then, advocacy and lobbying power class. Kinsa may na lobbying power advocacy. Actually, parents can have that. Okay. Labaw na, pwede man, malapit sa parents at interest ng mga anak. Or even, kabantay mo, kung madaghan lagi kay teachers, may influencer, no? May influencer, kailang nasa online, nakakita mo yung mga class. Yeah. Have you tried checking mura o educators ng mga YouTube, TikTok, Reels? Nakasuway ba mo? Yes. Sa Facebook, ano? I think sa Facebook daghan because someone mentioned that sa Reels daw class, even daw mawala kay specific, ano ka, kung dili ka kinahanglan o kinani ka daghan na ang friends, mukita daw ka sa Reels.
So, mo din ang uban daw, very pugihan, magsige reels. No, bisan ka di makita yung face, no? Kanang lang ka na kay gisulti, and then kuwan lang siya. Yan na inaminaw ni or something, count na daw siya. Unlike YouTube mo, di ba? In YouTube, I think you need, I'm not sure if it's still the same, I think you need at least 4,000 subscribers before you can start earning. No? I'm not sure with TikTok, I'm not sure with Instagram, I'm not sure with everything since I don't really use that much of social media. I mean, I use YouTube, but hindi na kayo kumutan out influencer. No? So, kana lang. So, di ba, daghan naman yung educator. I think even, bisa di ba naman na sila ilang awards? Kanang for influencers, no, generally. I remember na, pero nakakita ko sa gamay nilang mga shorts sa ano, I think it's really TikTok, and then nilalang kong ipang share sa shorts sa YouTube. One shot, hindi siya Filipino nga educator, ng Malaysian, nandito ko to, nga teacher, na marang sikat-sikat sa YouTube, iyang mga students kay from basic ed to high school, so like from elementary to high school. Pero ang iyang videohan class, iyang reduce ang self. Pero mabatik nito ang voices sa iyang students. Pero ang iyang class is, mura siyang values education. So, kaya lang nasa specific word niya. Short naman siya pa. So, daghan kayo siya views. I think nakataon siyang award sa South Korea. No, then, I think she's not teaching anymore. Either nibalikin siya o school or wala na siya nag-teach. Pero young pa kayo siya, young pa education standard. Yan teacher. So, mura ng content kami sa iya is mga bata. No? Wala ko nag-ingon niya pag-influencer mo, ha? So, kasi yan ninyo, nag-reels na mo kanan. Mag-reels na lang mo niya, kanya-kanya, ilis-ilis na lang mo kinsa yung view, wala mong natawa. No? Basta kay, yan na, pwede mo siguro na, maybe they can lobby, use that for lobby, no? Also, like, can you imagine kung nakay advocacy or lobbying power ang students, na elementary students? Do you think na lobbying power ang mga 8 years old? Pero there was interestingly, because no, I forgot lang aso specific na country. I think few years back, I saw the news ni siya, nawas ni siya class, nag-protest ang mga 7 to 8 years old na mga bata. As in with kanang anak jud. Colorful na. Nandun sila sa streets. Kaya forgot ko doon sa mga country. Basta kay na-enjoy mga bata jud nila, nag-protesta jud sila. And there's also like another protest niya, na ilang i-protest ko sa ilang school niya, murag about sa, I think ilang dress code. Niya, I forgot lang if they're elementary or high school. Niya, ang ilang dress code kay kana naging pants, skirt. Then, ang part sa ilang protest kay ang mga male kay nag-skirt. Ano ka way sa creative nga protest ba? So, para labanan ng ilang dress code, so ang mga males kay nag-skirt sa ilang protesta. No, na ilang female mo nag-pads. Mga creative gets. Pero we haven't really seen that one in the Philippines, right? Given, insay na ikaila ang mga 7 to 8 years old yung mga bata, or even 9 years old. Gian. Cousins ni Gian. Si Gian, 7 to 10 years old? Na siya kaila. Kaila. Iwan mo sa taksiya. 9 years old. Kana yung mga nailhan yung mga bata na ilanan, do you think naabay mga seryoso ko? Kanang murag, do they think of things like that now? Or ilang yung nakuna kay tagandagan sa Roblox? Ha? Murag sa Philippines, no? Murag ang atong bata is literal nga bata. Yes. I think wala siya nag-part sa culture, no? Especially sa una nga
Dili ka pwede diri kay makatiguwang lang. No, so and that will be very topic for adults. Diba? Though there are some children who's very mature for their age, no, pero sometimes no, usahay kay siguro unless of course they're mature for their age pero happy nga klase ng mga bata kaysa naman kay nakuran mga depressed nga bata, no? Kay nasa ba yung na-depressed yung mga 9 years old, 8 years old sa Philippines class? No? Kanang labaw na ka ng mga bata, dito magkilungon na daan. Yeah. Mura pa siya feeling abandoned, no? Isang na yung mga tao. So, delikado na. And another potential contribution class, public support and legitimacy. No? So, reason na, makamobilize ng public support yung parents, yung mga teachers, ang DepEd, no? Ang students, actually makamobilize ng public support ng students simply because they're students. Diba? Even ang ilang age themselves ba? Hindi man. Kaya mga tao, mas empathetic na nila. Karasang, diba, ang they feel with the children. So, even if hindi bitaw ang fact lang ba, even if the children do not really like saying, ang una ilang kuan, but if there's a data, something like that, automatically makamobilize na siyang public support. Kaya nagunan ang class, diba? Kanang, nakasuway pa mong class, hopefully wala. Pero have you experienced, maybe not for yourself, or maybe sa iyong neighbors, or nakakabatid pa mo, na inaawang tanga bata? Dili mo nakawag tanga bata mo, walang kitaan ha, pwede man ka nakitaan, no? Nakasuway na mo, walang naman. Because, like example, when you were in elementary school, no, namin na yung case sa mo ang elementary school na nawagtang ang tulo ka bata. Sa mo ang class, pag grade 6, o grade 5, no? Literally, na-move yun ang entire, nag-stop ang klase sa eskwelahan, kaya of course, magprotesta ang ginikanan, gano'n ko daw nagklase-klase mo, nakawagtang ang mga bata sa suod sa inyong eskwelahan. No? For a while, wala nakaulit sa ilaha. No? So, mo yung kanang so wala ng klase. Pero nakamobilize siya sa public class. Meaning, while nag-close ang school, ang tanan niya ginikanan ng mga silingan sad is nangita sa bata. Diba? So, that's already like mobilization niya, public support. Kaya again, bisan pag walay himuon, walay isulti ang mga bata, if the issue is about them, mas mo-feel ng good ang public. Diba? Bukitaw nang naatay policy against violence against women and children class. Diba? Even if ang children, wala man siguro makakita o children na advocate for that, no? But they're still included. Even if hindi necessarily sila maka-air sa ilahan ka ng mga hinaing. Okay? So that's already public support and legitimacy. There's also monitoring and evaluation capabilities. Kinsa may na monitoring and evaluation capabilities? DepEd. And the school. So ang school, maka-monitor and evaluate sila sa children. Dayon, ang DepEd may monitor and evaluate sa school. So it's like a domino. So, kung sa man day dapat atong makitaan what makes like a policy champion class. So, for a policy champion, dapat may passion and commitment. So, people who are enthusiastic about the policy issue and dedicated to driving change. For example, if your advocacy is all about environment, piliin ba ninyo mga policy champion si Elon Musk? Environment. Pro-environment. Piliin ninyo si Elon Musk? No way. Ano dili man? Kanaaman siya yung electronic vehicle sa Tesla. Ha? Dili nga naman, di ba? If atong tan-awon ang iyahang ipanghimo karon class, and given who he is working with, I'm not saying working for, because kurang nagduha-duha ko kinsay mas ahad nila ni Trump o ni Musk, no? But who is working with? Imagine nga, si Trump,
Pili mo to climate change. Di ba? Kapag nang ihawa sila sa Paris Accord, katong sa kuwan, pag-suit niya, class, at pag-input niya. Di ba? So how can you expect someone who's working with this type of people, ano, na ay commitment, kung ay passion for the environment? Di ba? So dili siya muhaong class. No? Kaya murag duha-duhaan na. Kaya na good, if your policy, for example, is also something wholesome, dahil ang imong policy champion, si mong kausol. Reflective ba? Reflective? Ha? Para sa mga bata, dili reflective ang iyahang image, di ba? Even if tingnan natin bahala ganahan sa bata or something, or kanang nikuan siya, pero dili reflective sa iyang image, dili siya pwede nga mahimong effective sa the policy champion. Okay? Then another, influence and credibilities. So leaders who have demonstrated effective advocacy or decision making. For example, ang imuhang policy or ang imuhang i-advocate is for peace. Pwede ba si Trump as policy champion for peace? For peace? Dili. Dapat naghan kay gipalakot si Trump sa lain-lain yung mga nasod plus o lain ng organization, hindi na siya good representation niya kaya niya i-represent ang peace. Diba? So, kinahanglan siya muna ko sa class. Para na po, if you're advocating for human rights, so agtusod ka sa mga human rights doon yung mga advocates. Or ka na, like for example, human rights lawyer. Or anti-violence. Kung anti-violence ang inyuhang advocacy class, pilion ba ninyo si Duterte as policy champion? Diba? Given the track record, bisag dili lang si Digong, bisag si Sara. Diba? Si Digong, ang iyang track record with that, sila siya? Si Sara, iyan na lang record pag mayor niya, katong nanagpa siya o iyang ipakaon sa papel tong nisugas saya. Then, mo yung hangkuhan for peace or for non-violence. Diba? So, again, the credibility. No? And also, class, even if na siya passion, na siya commitment, na siya influence and credibility, pero kung wala siya communication and advocacy skills, pwede sila mong appeal sa inyong pag-advocate, pero hindi sila pwede mahimong fee sa inyong policy champion. Because a policy champion will have to communicate. No? So, kaya since to communicate man, so kinahanglan jud, na mao mo storya. And, ang iyang storya, dili makalagot. Diba? Kaya basig siya imuhang champion niya. Then, pagkahuman, wala siya kinahimo kayo, naglagot na tanan ang iyang istoryaan. No? And of course, kanang person na class will have to have a collaborative and strategic mindset. Kaya bisan, unsa pa ka kamaayo supposedly yung input kayo mong plano, if you don't want to collaborate, for example, ang imong policy champion is a senator. Diba? There are 24 senators. So, napailain na 23. Kung dili siya ganahan mo collaborate class, mupasar ka ng policy na iyahang i-pursue, dili, kaya siya naman yung vote. No? So, kinahanglan siya o support. Okay? So, kinsa may pwedeng mahimo potential na policy champions. So, we can have policy leaders. So, elected officials, ministers, or policy makers class. Nara, dili siya policy champion class, pero we can consider his influence. For example, di ba, sa impeachment ni Sara, wala pa man siya na-impeach, right? Asa man na-impeach
the political, sa kanang political climate class since that voting happened. Katong sa Congress. Nga naman, tungod, kay nabungkag man ang unity. Diba? Pagkabuntag sa unity, meaning, nabungkag sa ang supporter ni Marcos o ang supporter ni Duterte. Right? In Cebu, for example, class, Cebu is considered to be a very important voting hub or voting place for politicians. Why? Ano ang importante ang Cebu? Voting population. Ang voting population. Because Cebu is considered to be the vote richest. And in history class, tanang nakadaog sa Cebu, nakadaog sa national election. So kung kinsay presidente sa Cebu, mo ay presidente sa Pilipinas. Kung kinsay vice president sa Cebu, mo ay vice president sa Philippines. So like last na election class, exactly, no? Last election class, there are like 52, muna may tawag na local something sa Cebu class. Out of 52, based on data, 50 out of 52 nakadaog si BBM sa Cebu. Ang wala siya nakadaog, si Pacquiao ang nakadaog. And then another one. I got the other one. Si James. Kana ka BBM, 50 over 52. Pero si Sara class, it's 52 over 52. Tanan, daog si Sara. Sa Vice President sa Cebu. So, atong tanang, kinsay nagkaila class na pro-Duterte? Kabantay mo sa changes or sa ilahang political opinion, especially with the congressmen, nakapay shift. So, then, ako class, sa ako nabantayan, itong mga kumangilihan na pro-Duterte. Kaya shift, kinsa ilang gusto nga mahimong congressman. So, dili na sila magvotar sa congressman nga nag-vote for Sara's impeachment. Kaya ilang ikuas class kay Pro Duterte man sila. So, kung dili na sila mag-vote for katutuan, pero muna siya na the interesting part, kaya diba si Duterte nag-isa man siya gamot sa mga candidates. Kita mo na class? Nag-isa siya gamot sa mga candidates na supportahan sa mga Duterte. So, the interesting part is, sa Congress, nag-affect siya gamay, or at least, of course, we don't know kay wala pa may election. Pero murag naka-affect siya kung tanaw lang ato ang people surrounding us, di ba? Pero murag wala siya naka-affect kang Gwen Garcia as governor. Because Gwen Garcia is in BBM na linya. Si BBM may ang isuportaan ni Gwen Garcia kami. Diba? Pero murag sa influence ni Gwen, murag wala man kayong effect sa mga tao ang kanang kakuan. So, tanaw na to. Depende dyan sa resulta bitaw sa election na siya. Pero sabi, no? Yung Marcos or Duterte, wala din yung choice. No? At least sa Cebu City, no, kaya mas daghan ka choices sa mayor. Kaya ang governor, tulo na kung sila kapuntilan. Pagod may iluhan kayo ang duha. I think, balik 4 has tamang gamay, no? Kaya ilaban mo siya. Pero, at least sa Cebu, pila na sila? 5 or 6 pa mayor na candidate. Kaya naghandaghan pa na sila. So, mas linaw ang eleksyon. Kaya naghandaghan. Kasi naghandaghan options ba? No. Kaysa naman, kung kay option, ang ibang option, tuwa ka po, dito sa ganahan. Diba? Murang, weird eh. No? Pero, kana ba yung class, whatever happens to the midterm election will affect Sara's impeachment.
Yeah. Kaya nga naman, if ma-impeach si Sara, di siya pwedeng run as president. Diba? Unless of course, kung feeling niya ma-impeach na siya, resign siya, mura si Era. Diba? Wise. Diba? Actually, kung lang ako, mas wais si Era. Kaya wala din siya na-impeach. Kung technically, pwede din siya muran, diba? Ang, lang, if ma-impeach si Sara, di siya pwede mag-run as president. Kung hindi siya ma-impeach or kung resign siya, pwede siya muran as president sa sunod na presidential election. Bakit sa milain mo naman magka-presidente kas? Pamatik ninyo. Pamatik. Diba? Obviously, bibigyan mo ng run because it's di man pwede ang re-election. Isa na mutagan si Amy Marcos. Kamatay mo, class? Dili kayo nindot ang effect ng Amy no nga wala siya nihatan kung stand, nga firm nga stand kakit sa siya nilaban. Sa iya pang igsuon ng presidente o sa iya ang mga supposedly allies ng mga Duterte. Diba? Kaya muna siya nagbitay sa 12. Kaysa sa katong mga tao na na-firm niya kung asking sa'yo ng isang puntaan. No? Manila. So why are we talking about that? Because we're talking about policy leaders. No? May same people na atong i-vote this midterm election, the senators, the congressmen, your board members, your councilors in your local one, your policy makers. Pwede silang yung policy champion. Kung tinuod sila pwede ma-policy champion. Para na po danak na sa one, kinsa mo vote sa Cebu City? Cebu City vote? Diba, ang kinsa ganun na run for mayor, si Garcia, Archival. Do, makakita mo. si Ruiz, Oo. ang Raman, no? Kudakan ba sa Raman ko ngayon? Yes, yes. Iya ganing anak. Oo. Dahil, Lima rami. yung hindi pa na vice? Mayor siya? Oo. Okay, nara lang siya ha. I'm not influencing or anything. Kaya sa ako mga naihan ko nila, of course, kailangan drama. So, kailangan ko ni Garcia, kasama ng kuwan ka doon. Kailangan ko ni Archival because he was a former Congress ka ng councilor. Pero ako ay mas nailhan ni Archival tungkol sa iyahang Eco House. Ha? Isa ba yung brother mo? Actually, mas nailhan ako siya. Because of his Eco House, because of Talampan. Ang iyaha is, naano siya Eco House sa Talampan that's open for public. We've seen that, I think, even kay Consulante kami, councilor, councilor, nasa dito siya ato. Eco House siya class because ang iyahang material sa balay made of junks. Kaya may tawang murag ka ng mga plastic, no? Gigamit niya sa balay as part dun siya sa ilahang structure. Ang mga basura, kanang iyang Eco House kay murag wala na hindi na siya connected sa beto na kay solar man. Kay naaman sila yung garden or farm. So, ang gigamit niya mo power aside from solar is ang fertilizer. Yan ang mga iti o mga buwan sa ilahang buwan. Ugaw sa ilahang di-alagaan. Well, one thing sila, kanang sa organic something, pero that's open for public actually. Ilahang mo murag Eco House sa Talampan. Bukirong siya gamay. Ikuha niya yung Eco House nila. So, sa kana ba, pwede sila, like for example, makataog mo din siya may policy champion for environment. Sana. Or, unless of course,
na siya ilang issue mo, but I'm not sure. Kung na siya issue plus, na pili maayo, ay na lang po. Kaya madamay pa ang inyong advocate. Diba? Another is advocacy groups with mismo. No? There are many advocacy groups plus that are also very, dili sila necessarily well-known sa public, pero kay baw kayo kaila ang policy makers nila. Meaning, effective sila ang lobby. No? So, nasa sila influence. So, even if wala physical na kuhan, basta makakuha sila support sa policy makers mo, makakuha kaya po. Natin daghan. Rocky actually is a advocacy group. Nasa sila yung advocacy group na portion. Nasa sila ang mas bago na advocacy group na murag under nila halos naman ko sa bigger pagkakita. Hindi pa pitos kayo doon sila ay? Dahil under sila o one with umbrella or kanang tinatawag. Kanang last year, ang among invite, sabi na, kita ko pala na advocacy group. I think it will be the same for this year. Hopefully, nag-return si ma'am. And then, industry influencers class. Kanang mga CEOs, mga industry experts, na muhaon dyan sa imuhang advocacy. Have you heard of Black to Coffee? Yes. No? So, dugay naman kayo na class, murag 20 years or more than that. In the past, rapid kinakasikat ang Black to Coffee. Murag tanan, siguro, kung naihan, ganahan mo palit yung Black to Coffee. No? Because they see it as something na murag, diba, organic siya, walay, kung influence mo, hindi necessary, hindi mo siya tambal. Huwag mo sa sila ni-claim na tambal. Pero, murag, ang iwan ng mga tao, maka-healthy nila, and if di ba sa defective nila, wala man sa side effect, kaya wala, natural naman siya. Na organic man siya daw makanakuan. No, di ba? Si Lacto Coffee Plus, pagkasikat sa iyang, tungkol sa kasikat sa iyang product, sikat sa kaya tag-iya sa company. He actually became a vice governor of Cebu. Si Greg Sanchez. Pero namatay lang siya. Sad. Actually, buhutan mo sila. We met him in person kay educational tour. Siya man ang niyatubang si Gwen o niyatubang. Pero niyatubang ang vice gov o ang board. So, dili siya tiguang pagkamatay na kay Balunan ko siya sakit. Pero dahil mo iba nga, daghan kayo niklian, daghan kayo mga tao na naayo sa Lacto Coffee, pero siya may nagkasakit. Nakadyo na, yan siguro yung time. So, inana, mura ni pagdanang mura ng iyang influence is mura nitong na associate dun siya sa Lacto Coffee. So, ang iyang influence is convert something na voting power sa people. So, iyahang electability ng power. Na namatch siya sa power. Okay? So, unsa may pwedeng buhaton, policy champion ka. So, unsay dapat buhaton sa policy champion. So, dapat na ay communication and advocacy skill, effective na storyteller. Dili ka ng storyteller na puro siya kung baka kung isulti ka sa anak kung siya tinuod yung isulti pero can resonate with stakeholders. Effective ang yung storyteller. And someone who can build alliances. Okay, again, hindi man ka pwede mag-advocate ni ikaw itora. No? And also, lastly, someone who can leverage media and digital platforms. Meaning, pwede na gamitin ang traditional media, pwede sila magbayad for ads, for example. Pero ang digital media platform also, hindi pwede class niya, ikaw nag-advocate ng something, niya dayon, who can view your kanang post, myself, me. No? Ay, wala kayo ma-advocatean na. No? So, mas maayo nga imuhan yung i-share and gamiton yung mga digital platforms. Okay? Any questions? Na may pangutana? Clarification. Wala na?
Thursday class, I would like to have the confirmation since you will be presenting last kaya. So just in case, much better if you have exam, for example, we can move you up. No? Okay, hopefully, makuman na sa tamo kay 11 man. So, 7 minutes naman. And again, maybe for some, kasi hindi nila mabot ng 7 minutes. No? There will be no questions, there will be comments instead sa inyong walang pero ang inyo lang the presentation. Because I'm expecting from good class na sa kadaghan ng kanibong worksheets that you really know what you want to do. Diba? Again, the questions will come sa inyong coordinates. And I could also ask man separately. But for your for your midterm, just present your topics. Okay, klaro class? Unless of course, nalang may gustong i-clarify gamay. So pwede na, pero within lang sa na. Or gamay na kaya siya sa. Okay? Clear? Klaro? Okay. So, siguro, since some of you will have to go somewhere, we still have 20 minutes. Pero okay naman po. I can't really stay that long because I have class after. No? So, pwede mo consult pero mga 5 minutes or 3 minutes. Dili sa tanang grupo again. So, for those who will not be consulting, you can go.